tayo po ay tumayo sa umaga nito at magbigay po tayo ng personal prayer sa ating Panginoon sa umaga nito. Pwede na po natin sabihin. Magbigay na po ako ng mga ilang minuto. Panginoon, maraming salamat po sa umaga nito na muli na kami nagising para magpurihan ka, Panginoon.
Hallelujah! Amen. Praise the Lord! Hallelujah. Purihin ang Panginoon ngayong umaga. Malakas na palakpak sa lugar na ito. Dito. Praise the Lord! Hallelujah sa umaga ito. Unang araw ng Pebrero. So, i-welcome natin ang unang araw dahil nung nakaraang January, pinagtagumpay tayo ng Panginoon. So, palakpakan tayo. Unang-una dahil nagtagumpay siya sa pagpapagalos namin kay Titing, kay Gaga, okay ng Panginoon. Salamat. Sabi, safe travel, papunta at pauwi, purihin. Hindi mga blessings sa pagtugon sa mga pinansyal na pangailangan, purihin. Okay. So may umaga, muli ay makinig tayo ng mabuti sapagkat ang araw ng February 1, 2027, hindi na huling babalik. Amen? Hindi na kailangan 26 pa lang. 2026, diba? Advance na. So, tama. So, kailangan sa bawat mensahe na ating maririnig, bawat linggo, kailangan nakikinig tayo ng mabuti kasi doon tayong matututo at doon tayong lalo. Okay? So, tayo na ay manalangin. Ama ng Diyos, purihin ka sa lahat ng ginawa mo para sa iyong mga anak. Purihin ka sa buong isang linggo na kami ay iyong pinatnubayan, kami tinugon mo ang aming mga pangailangan, patuloy, Panginoon, na kami ay iyong pinaginhawa, binigyan ng malakas at malusog na mga katawan. Purihin ka sa araw na ito. Kaya naman po, Panginoon, sa aming pakikinig ng iyong banal na salita, pagdaluin mo po ang iyong kapangyarihan mula sa lugar na ito, sa stage, Lord, papunta doon sa likod. Madama ng bawat isa na ikaw ang makapangyarihang Diyos na kayang magbago ng buhay, kayang magsalita sa aming mga puso, at kayang tumugon ng aming mga espiritual na pangailangan. Kaya naman maraming salamat po sa lahat ng kabutihan mo sa buhay namin, sa kabaitan mo, sa pagpapala mo, lahat-lahat. Hindi kayang tigkasin ng aming mga puso kung gaano ka namin pasalamatan sa araw na ito. Kaya naman pagpalain mo po ang iyong mga salita. Patuloy na magbigay ito ng lakas espiritual sa amin at magbigay ng inspirasyon sa pamagitan ng banal na espiritu na mga salita mo, Panginoon, may kapangyarihan, na mga salita mo ay nagbabago ng buhay. Kaya purihin ka, salamat. Ikaw ang aming hindi nakikitang bisita sa umagang to at nakikita mo ang pangailangan ng bawat isa sa amin. Kaya purihin ang iyong banal na pangalan, sa iyo namin, tinatagubilin ang iyong mga mensahe. Sa pangalan po ng Panginoon Kristo, ang lahat na ito'y pinagpupurihan ka lang pero salamatan. In Jesus' name. Amen. Amen. Parapakan natin Panginoon. So, ang ating text ngayong umaga, Filipos 3. Filipos 3, 12 to 14. O, sino ba sila? Sabi dito, hindi sa nakamtan ko na ang bagay na ito. Hindi rin sa ako'y ganap na. Ngunit, sinisikap kong may sa katuparan ang layunin ni Kristo Jesus nang tawagin niya ako. Mga kapatid, hindi ko pinalalagay na natupad ko na ang mga bagay na ito. Ang ginagawa ko ngayon, nililimot ang nakaraan at sinisikap na makamtan ang nasa hinaharap. Nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang kamtan ang katimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus ang buhay na hantong sa langit. So ang pag-uusapan natin mga kapatid, kamusta ang iyong pananampalataya? Kamusta ang iyong paglilingkod? Okay, so pakita mo sa inyong mga katabi
Ilang taon ka na mananampalataya? Ang pwedeng sagot, kasi mag-isip ko kayo ng taon. Ang pwedeng yung sagot, matagal na o bago pa lang. Okay. Okay, so tingnan natin kung gaano na kayo kalayo o paano na kayo kalago sa pananampalataya. Alam niyo, may dalawang klase ng hakbang ang ating pananampalataya. Ang una, pabalik. Alam niyo ba yun? Kasi nung unang tinanggap natin ang Panginoon, grabe. Masyado tayong excited, masyado tayong active. Pero may mga pagkakataon, lumalakad tayo pabalik. Kasi, yung bawat hakbang natin pabalik ay may pag-aalala at kanuntukan. Bakit? Kasi pag-iisipin mo yung pabalik, marami kang sana, marami kang pagsisisi, at marami kang panghihinayang. At saka, pag-aalala sa kung ano kaya mangyayari sa inyo araw. So, yun yung nagbibigay sa iyo ng isip na maglaylo muna ako. Hakbang kang pabalik, hindi pasulong. So, sa akin, meron akong, siyempre tayo, bawat isa, meron tayong mga sana. Sana nag-aral ako, hindi ako yung construction worker. Mga gano'n, di ba? Pagsisisi. Sana, minahal ko mabuti ang aking mga magulang. Para, kahit wala na sila, wala akong magsisihan. Maraming mga sana, maraming mga panghinayang. Ako personally panghinayang kasi ang buong kabataan ko ay pinaglingkod ko sa relihiyon. Hindi sa relasyon sa Diyos, kundi sa relihiyon. Kasi, yung relihiyong pinasukan ko, na buong puso akong naglingkod, ang turo doon, maliligtas ka sa iyong mabuting gawa. So, laging mabuting gawa ang ginagawa ko para ako maligtas. Pero, salamat sa Panginoon at mapalad kayo mga kabataan kasi natagpuan niyo ang Panginoon sa inyong kabataan. So, nagpapasalamat ako sa Panginoon na hindi niya ako pinanatili sa ganong sitwasyon. Kundi tinawag niya ako para makilala ko talaga ng lubusan ang Panginoon. At yun ay nung may nangaral sa akin tungkol sa relasyon sa Panginoon Kristo na ang kaligtasan pala ay hindi pinagtatrabahuhan, hindi sa pamamagitan ng mabuting gawa, kundi sa pamamagitan lamang ng pananampalataya at pagtanggap ayon sa Efeso 2:8-10. Sa kagandahang loob ng Diyos na binigay sa atin ang kaligtasan ng libre. At ang mabuting gawa pala ay resulta na ako ligtas na. Okay? So, kailangan alam natin na tayo ligtas na. Kasi kapag alam mo ligtas ka na, ay lahat ng lalabas sa iyo, sa pananalita pa lang, sa kilos at galaw, ay malalamang ikaw ay papuntang langit. Ikaw ay ligtas na. Sa ating mga gawa, malalaman na ikaw ay ligtas na. So, ang ligtas na tao, ang resulta, mabubuting gawa. Hindi mabubuting gawa kung paano maligtas. Malinaw? Malinaw mga sino dito yung sa puso niya, sinasabi ng puso niya, ng espiritu niya, na siya talaga ay ligtas na. So, tayong lahat, siyempre hindi na tayo natataas ng kamay. Alam na ng Lord yan, alam niyo na rin yun. Okay? So maraming sana, maraming pagsisisi kapag ikaw ay humakbang pabalik. Kasi maaaring bumalik ka sa bisyo. Diba? Sabihin mo, sayang yung mga panahon o taon na nagwardi-wardi ako, nakakilala ko sa Panginoon ko, hindi ako nagseryoso. Mga ganon, mga pagsisisi at mga panghihinayang. Pero, ang mga anak ng Diyos na totoong tumanggap sa Kanya at mahal ay pasulong. Ano pasulong? Move on, nag-move on. Maraming mga pagkukulang, pero natuto sa pagkakamali at itinama ng mga mali.
Tulad ko, tinulungan at tinawag ko ng Diyos para tama ang aking paniniwala na sa mabuting gawa, maliligtas ang tao. Tinama niya yun na ako ay ligtas na at resulta ng mabuting gawa. Supuri niya ng Panginoon. So, kailangan kalimutan natin ang nakaraan. Alam niyo ba? Kapag pala, lagi mong iniisip ang nakaraan, lagi mong iniisip ang masana, pagsisisi, at mapanghinayang, yun pala yung depression, yung hindi ka makawala sa nakaraan. Depression, bago nalaman ko to, yung stress naman, ito yung nangyayari sa iyo ngayon. Yung mga alalahanin mo ngayon, stress yun. Yung anxiety naman, yun yung mga, ano kaya bukas, sunod na taon, mga alalahanin mo sa future. So yun. Pero kapag nasa Panginoong Jesucristo ka, may relasyon ka sa Kanya, ikaw ay ligtas na ang saya lang. Kasi, magsisikapan mo sa tulong ng Panginoon na mawala ang lahat ng iyong depression, stress, and anxiety. Yun ang nagbibigay ng mga bukol sa katawan. So kung ayaw niyo magkabukol, maging seryoso kayo sa paglilingkod sa Panginoon. Maging seryoso kayo sa gawain sa Panginoon. Kung hindi ka lang taong simbahan, talagang may pagbabago. Okay? Suriin natin ngayon. Evaluate natin, personal. Bawat isa sa atin. Kamusta na ang iyong pananampalataya? Pagkatapos ng maraming taon. Okay? May pagbabago ba? Isip. Evaluate. Isipin, suriin ang sarili. Sa pag-ugali, sa daming taon ng iyong paglilingkod sa Panginoon, sa iyong pananampalataya, o bilang mananampalataya, may pagbabago ba sa pag-uugali? Personal yung masasagot yan. Sa pananaw, mayroon kasing mga pananaw na negatibo. Nang may lahat na lang ng isipin mo negatibo, hindi mo nangyayari yan. Pag ginawa mo yan, hindi ako tatagumpay. Mga negatibo. So, nakalaya na ba tayo doon? Sa paglilingkod, first priority ba o priority ba ang Panginoon o kung may panahon lang? Diba? Minsan, saka na ako magsimba kasi maraming labahin. Ay, saka na ako magsimba kasi dumating bigla ang bisita. O saka na ako magsimba kasi may appointment ako ngayon. Sa maraming taon ng paglilingkod mo, ganun ka pa rin ba? O mas priority mo ang Panginoon? Mas unahin mo ang Panginoon? Iisang tabi mo ang lahat ng mga mag-i-store mo sa'yo. Labahin, ilagay sa tabi. Bisita, isama sa simbahan. O, friend, linggo kasi ngayon kaya punta naman tayo sa simbahan. Okay? So, kaya natin isakripisyo mga pansarili natin, unahin natin ang paglilingkod. So, saan na kayo doon? Suriin natin ang ating pasarili. Saan na tayo sa paglilingkod? Lumalago o pababa? So, kailangan lumalago. Amen? Diba? Ngayon, pangalawang tanong, naisa katuparan mo ba ang layunin ni Kristo sa buhay mo? Anong layunin ni Kristo? Layunin ni Kristo kaya kaniligtas para walang humpay mo siyang sambahin at purihin at paglingkuran. Yan ang mga layunin ni Kristo sa buhay personal natin. Tuloy-tuloy na paglilingkod, pagsamba, pagpupuri sa Kanya. Pangalawang layunin ni Kristo sa buhay mo, bakit kanya niligtas? Upang magbago ang buhay mo. Yung mga hindi magandang mga pag-ugali, kilos at galaw, ay nabago na dahil kay Kristo. Amen? Pangatlo, layunin ni Kristo na hindi lang tayo maligtas, kundi mag-share tayo. Ipahayag natin si Kristo sa iba. Tanong, ilan na
ang nadala ng bawat isa sa atin sa Panginoon. Sa pamilya natin, kaibigan, mga kapaligid sa atin, meron na ba? So, isa yan sa malayunin ni Kristo na makadala tayo ng kaluluwa sa Kanya. Hindi lang tayo ang ligtas, kundi sinyer natin yung kaligtasan sa iba. Unang-una sa ating pamilya. Kasi napakalungkot naman na ikaw lang ang nasa langit. Ang mga magulang mo sa baba, o sa impyerno. Sobrang malungkot. Dahil hindi natin ginawa ang ating part of faith. Hindi natin i-share sa Kristo sa kanila. Ano pa? Nais ni Kristo na makasama ka sa langit. Yan ang layunin niya. Kaya siya namatay sa krus, nilibing at nabuhay na muli. Para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan at madala niya tayo sa langit. Amen? Sino dito na excited papuntang langit? Amen! Siyempre lahat tayo, di ba? Ang ganda doon. Wala na nung sakit, walang problema, walang stress, walang depression, walang anxiety. Palakpakan ng Panginoon, palagi tayo mga. Amen. Ang isang anak ng Diyos, naglilingkod, tumanggap sa Kanya, papuntang langit, nililimot ang nakaraan. Nililimot ang alalahanin, takot, discouragement, pagkatalo, lahat ng mga negatibo ay nililimot natin. Pero hindi kaya limutin yan sarili mo lang. Kailangan mo ang Panginoon. Magpatulong ka para malimot mo ang mga pangit na nangyayari sa aking nakaraan. Kasi ang ibabalik ng balik sa nakaraan ay hindi malapit sa pananampalataya. Amen? At panghuli, nagpapatuloy sa hangganan upang makamtan ang gatipad. So, nagpapatuloy. Hindi masaya ang Panginoon kapag ikaw ay humihinto. Hindi masaya ang Panginoon kapag bumabalik ka sa dati mong pag-ugali. Hindi masaya ang Panginoon kung ang lagi mong iniisip kung paano ka sumaya sa mundo. Nalulungkot siya kapag hindi ka nagbago. Nalulungkot siya kapag pangalawa lang siya sa buhay mo. So maraming kalungkutan na nadudulot natin sa Panginoon kapag hindi natin siya priority sa buhay natin. So ang nais ng Panginoon sa atin ngayon bilang mananampalataya ay magpatuloy hanggang saan? Hanggang wala ka ng hininga. Kasi kapag wala ka ng hininga, purihin ng Diyos, lumipat ka lang sa langit. So maraming natatakot kapag kasi wala kang relasyon sa Panginoon, maraming natatakot sa kamatayan. Dahil hindi nila alam kung anong pagkatapos. Pero tayo, purihin ng Diyos, alam natin. Hindi tayo dapat matakot na mawala dito sa mundo sapagkat papunta tayo sa panibagong buhay na walang hanggan kasama ang Panginoon. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Palakpakan natin. So, kapag tayo magpatuloy, bilang conclusion, may tagumpay sa pagpapatuloy ng Panginoon kay Kristo. Laging tumingin sa inaharap na may tagumpay at pag-asa dahil kasama natin si Kristo. At ang panghuli, bawal ang minuto. Kailangan magpatuloy sa tulong at gabay ng Panginoon. Sa tulong at gabay ni Kristo, mga kapatid tayo magpatuloy. At maging layunin ang puso natin na makadala ng kaluluwa para mapasaya at mapangipon natin ang Panginoon. Yung lampas tayo dito, ng punong-punong tayo ng punong-punong na naglilingkod sa Panginoon. So, purihin ng Diyos. Alam niyo na, na-realize mo saan ka na ngayon sa iyong pananampalataya. Amen?
Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay, so tuwing unang linggo ay celebrate natin ang banal na hapunan. Okay? Yung mag-assist ngayon ay si Brother Silipin, si Brother June. So, bago yan, ayon sa Matthew 26:29. Alam niyo, excited ako dito. Kasi ngayon, tayo lang magsasalo-salo. Pero sabi sa Matthew 26:29, sinasabi ko sa inyo, sabi ng Panginoon Kristo, na hindi na ako iinom nitong alak na mula sa ubas, hanggang sa araw na ang bagong alak ay iinumin kong kasalo kayo sa kaharian ng aking Ama. Wow! Mayroong Lord's Supper na kasama si Kristo. Gusto niyo? Hindi lang, ngayon tayo pa lang. Pero darating ang araw na tinakda ng Panginoon ng kanyang mga anak ay muli niyang makakasalo sa banal na hapunan. Palakpakan natin ang Panginoon. Mas masarap doon ang ubas siguro. Yung atas ng ubas. So excited yung mga kapatid. Okay. Palit mo. May gusto ko. Dito. Sa mga kapatid, harapan natin ngayon yung ating kasaluhan. Pero ipanalangin muna natin. Ama namin Diyos, purihin ka. Muli mo kaming pinalalahanan sa araw na ito na matindi ang ginawa mo para sa amin, para sa aming kaligtasan. Salamat po na nagsakripisyo ka para sa amin, para tubusin kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Salamat sa krus, Panginoon. Napako ka doon. Tanda ng matinding pagmamahal mo sa amin. Kaya sa oras na ito, dalangin namin, Panginoon, ang mga simbolong ito. Ang tinapay na sumisimbolo sa iyong katawan na nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. Sa iyong dugo na nabuhos doon, Panginoon. Pinasasalamatan ka namin. Bago namin tanggapin ang mga simbolong ito, pakibasbasan mo po ito, Panginoon. At hiniling namin na patawarin mo kami sa aming mga kasalanan na gawa. Pakilinis mo po ang bawat isa sa amin na tatanggap nito upang maging karapat-dapat kami makihati, makisalo sa banal na hapunan. Salamat po sa iyong pagpapatawad at paglilinis sa bawat isa sa amin. Salamat din po sa iyong mga anak na gamitin sa pag-distribute nito. Pagpalain mo po sila, si Brother June at si Venus po. Salamat na ikaw ang gagabay. Buong puso kaming nagpapakumbaba. At paggalang sa iyo, Panginoon, sa pagtanggap namin ng mga simbolo nito. Pinakamahalagang bagay ng pag-aalala namin sa iyo. Kaya purihin ka ngayong umaga. Maraming salamat po. Awitin natin, puso ko iyong sinisiyasat habang dinidistribute po ang ating mga simbolo.
Lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hinihingi. Ang lahat kong hingin o Yahweh ay tiyak mo ang kapatid. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang aking palay ay hihingi sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Itaas natin ang ating naman. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y pagkanalo, ang Panginoong Yesus ay lumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon. At sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Praise the Lord. Ang tupang ito ang bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Tuloy mo natin ang aking awit. Iyong sinisiyasa, buhay ko'y wala. Ang lahat kong hingin o Yahweh ay tiyak mo ang
ikaw ang nagbigay sa amin ng kaligtasan. Maraming salamat po na tagumpay kami nag-celebrate ng banal na hapunan sa araw nito. Patuloy, Panginoon, na pagpaplain mo ang iyong mga anak. Patuloy na ligtas sa mga karamdaman at pagalingin kung meron man. Patuloy na samahan mo kami, Panginoon, sa bawat araw ng aming mga buhay. Inihandog namin, Panginoon, ang aming mga sarili sa iyo sa araw na ito. Patuloy kang manguna, maghari, at ikaw magtagumpay sa bawat araw sa buhay namin. Binabalik namin sa iyo ang pinakmataas na pagsamba, papuri, pasasalamat. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, good morning po sa ating lahat. At salamat. Pulang tayo. Yan ay katulayan na tayo ay nagpapatuloy hindi na susuko. Amen! Ayan, dahil dyan, ito po ang ating mga patuloy na gawain para po sa susunod na linggo, ang ating prayer meeting, 7 p.m. po ng Friday. Practice ng praise and worship, 6:30. Yan po ay 6:30 ng Saturday. At ang ating Sunday worship ay 18:30 po ng umaga. So, meron po dito, birthday by January. Yan. Uy. February na pala. Ako, February to. Bukas. Happy birthday kay Anghira. Birthday kay Anghira. Ayan muna sa linggo ito. Then sa susunod, meron pa ulit. So tatlo po sila na February po ang kanilang birthday. So it's Anghira mauna. Yan po ang ating mga paalala sa ating susunod na pananamasa. Ngayong mga po ay tayo makakarinig ng pasasalamat para sa ating Panginoon. So, tinatalawan ko po si Ate Ruby. Yan. Nais ko po pasalamatan ang Panginoon. Nag-birthday ako noong January 23, February na nakakalimutan. So, sa totoo lang, wala po talaga akong handa. Pero masaya ako kasi kahit wala akong handa, hindi ako naghahanap. Talagang dumating yung time na talagang nagbabayad pa kasi ako ng nahiram kong mga ginamit ko sa hospital. Hindi pa nga talaga tapos, pero hindi ko yung pinagsisihan kasi ganun talaga eh. So, pero napakabuti ng Panginoon. Bakit? Yung surprise, sinurprise talaga ako ng kapatid ko na nasa Manila, na si Kim, na isang taon mo kinakamusta, hindi ka replyan, pero dumadating pala yung panahon na mapapasahin ka ng Panginoon. Pinadalahan niya ako ng isang malaking cake. So sabi ko nung birthday ko kasi pamangkin ko sa Agri, si Jenna, anak ni Kuya ko. Doon na lang sabi ko, Kim, sabi ko, hindi ko kasi alam na gano'n ang gagawin niya. Uwi na lang ako ng Agri. Kasi, wala naman talaga akong handa. Sabi ko, hindi naman akong paparitin sa'yo. Alam ko malaki na rin yung tulong mo sa akin nung lumabas ako ng hospital. Makikikain na lang ako doon kasi sila may handa. So, yan pala niya ako tinatawagan sa daan. Hindi ko siya nasagot. Pagdating ko doon, pero wala pa yung cake. So, kahit muna, mga bandang alas 11, dumating yung dalawang malalaking cake. So, sabi ko, Lord, kung bait mo talaga. Siyempre, masaya ako kahit yung cake na pinaghirapan niya yun. In-order niya sa Charis. Tinawagan niya ng Charis. So, hindi rin naman biro yung kanya presyo. Kaya, blessed talaga ako. Kahit sa kabila
ng mga pagsubok sa buhay ko, hindi ka talaga pababayaan ng Panginoon. Ako talaga, gusto ko rin i-share yung part talaga na may pinagdadaanan talaga. Yun na message natin na hindi dapat ipaunin. Hanggat inahabol tayo ng problema, pagsubok sa buhay, nandiyan lang yan. Pero yung pananampalataya natin sa Panginoon, lalo nating tibayan. Lalo tayo maging matibay pala kung paano natin harapin yun. Pinagdalan ko po yung anak ko. Hindi na kayo kita sa akin kasi kapag ito kayo sa Panginoon. Share ko lang ng konti. Medyo hindi lang maging maganda rin yung kanilang buhay. Parang nagkakahiwala yung aking mga anak. Pero sabi ko sa Panginoon, ikaw lang Panginoon makakapag-ayos sa mga pagsubok na yun. Di ba nasakit? Nakikita mo yung mga anak mo, hindi buo yung mga pamilya. Sabi ko sa aking manugang, ito lang yung huli kong mensahe sa'yo. Maging tapat ka sa sarili. Maging tapat tayo sa Panginoon. Pero wala na ako sa sarili. Tayo. Sobrang malungkot kasi yung apo ko nandyan. Diba? Tapos hindi ko okay ang mga magulang. Sakit sa akin yun. Kasi ako yung nagsusustento sa kanila na dapat masaya ako. Pero hindi ko pinilit na maging masaya ako. Dumating yung time kasi, sabi ng anak ko Vanessa, Mama, kausapin mo nga yung tatay ko. Kasi regaluhan niya lang ng cash ko. Tinawagan ko rin naman, pero hindi ko ano pa man. Kasi nanatili ako, gusto ko maging tapat sa sarili ko at sa Panginoon. Tapos, yun nga, hindi naman nag-reply. So, okay lang, kasi alang-alang sa akin mga ano, kasi ama din naman. So, para sa akin, naniniwala ako na maayos din yung mga pagsubok na dumating sa akin. Kasi unang-una, nakatag ng hospital ako. Paglabas mo, okay na ako, pero mayroon pa pala akong haharapin ng mga pagsubok. Kumbaga, nilakasan ko lang yung loob ko para malagpasan ko yun. Sinishare ko yun sa mga taong malapit sa akin. Ito, sinabi ko lang sa inyo kasi, minsan, akala ko okay ako, pero yung stress. Minsan, di ba, sabi mo, uy, okay na ako, pero hindi, meron ka doon sa puso ko yun. Kasi gusto mo yung pamilya mo maayos. Hindi sila mapunta sa hindi maganda. Diba? Pero wala tayong nagagawa kasi wala natin sila kasi hindi nila nakakilala sa Panginoon yung aking anak. Pero ako bilang isang ina, hindi ako tumitigil kung paano ko sila ipanalangin ang aking dalawang mga anak. Sinubok ko talaga ako yun. Pero ang naging desisyon ko sa buhay, hindi manatili sa Panginoon. Lalo kumapit sa Panginoon kasi sila, yun lang, na ako pwede mag-awit sa windang sa buhay. Kung tumigil. Napakahirap po tumalikod sa Panginoon. Kasi mahirap makabalik. Minsan, stress, depression. Sobrang mahirap. Lalo na wala kang pinagsasabihan ng problema mo. Pag sinarili mo nga lang, para hindi mo kakayanin. Pero hindi nila ako kaya husgahan. Kasi iba-iba tayo ng pagsubok sa buhay. Isa lang yun sinabi ko sa sarili ko. Panginoon kung ano man yung aking pinagdadaanan sa kanya. Alam ko kung may nalampasan na ako. Walang pagsubok na hindi nalampasan. Ayaw nilang pasupin, ayaw nilang mamuhay ng matuwid. Ako magagawa. Pero ako, hindi ako satang. Ayon sa hindi. Tamang pamumuhay. Kaya sinabihan ko aking mga anak, ito lang ang mensahe sa inyo, hindi na yan paulit-ulit. Pero mananatili ako, mananalangin sa inyo para sa ikabubuti niyo. Ang sakit kasi bilang isang Kristiyano, hindi naman sila Kristiyano, alam ko kahit inaray ko pa yung bata pa sila.
Sa paglaki nila, iba-iba ng kanilang mga isip. Diba? Hindi natin niya kaya. Ngayon, sabi ko nga, kahit labag sa loob ko, pinakikisamahan ko sila. Bakit? Para hindi sila maglihim sa akin. Alam ko lahat. Pero bilang isang nanay, kailangan mo maging matibay. Masakit. Hindi nila naramdaman na nasasaktan ka. Hindi nila nararamdaman na yung mula bata sinanggang sa pinalaki mo pang maayos. Pagdating na sila sa kanila, gawin lang sila. Pero sabi ko sa ulo, nandiyan lang ako palagi sa likod nila. Minsan, parang gusto mo nang, hindi mo mapura-pura sa isip mo yun, na pababayaan mo na lang sila, bahala. Hindi mo pala pwede. Diba? Kailangan, tubo ko yun eh. Kailangan mo silang damayan kahit balik. Kaya, salamat sa Panginoon. Maliit na paraan ang pinapasaya ng Lord. Siyempre, kahit yung pero pinaghirapan yun. Yung kapatid ko na isang taon ka rin pinapansin. Padagdaran ka ng cake na mapakalaki. E di pinasaya ko na lang yung sarili ko sa bahay. Walang ang bisita ko yung gabing-gabi ko na-invite. Kasi gabi na naiuwi yung cake na buo dito. Dahil dalawa, hindi lang binawasan doon. Sabi ko, bakit ko ba i-stress na gusto ang sa aking sarili? Kailangan enjoy ko din. Maisip lang yung buhay. Maisip lang yung panahon na mabubuhay tayo. Hindi ba natin? Nasabi na natin yung tama sa kanila. Bumikok na sila ng landas. Pero tayo mga magulang, bigay lang natin yung tamang pangalan sa kanila. Hindi natin sila makatulog. Yun. Pasaya ko naman sarili ko. Nagtawa natin kami. Kaya apak mo kami nung bisita ko. Di ba, saglit lang, in-enjoy ko. Lord, thank you. Tapos, that time minsan wala akong pera. Dala lang, ate, ano, gikas mo? O, di ba? Lord, sabi ko, hindi mo talaga ako, hindi ko binantas. Pag sinabi niya, ito lang, 3,000, dagdagan niya pa. Tulag na naman ako. Tinukong 3,500. Sabi ko lang, makakabili na ako ng gamot. Pagkain ko kasi napakasilan ko na po ngayon. Yung acid ka sobrang napakahirap yun. Pinagdaan ko yan. Unang-una kaya lumala yung acid ko yung stress. Stress sa anak. Hindi naman lahat ng anak ko ganun, pero napakaswerte ng magulang na wala silang stress sa anak. Dumaan po ako talaga sa matinding stress. Pero hindi ako pinabayaan ng Diyos kasi pero mo, hindi ka itutulungan. Halos 50-50 ka na. Pero bigla ka magulat. Tatanungin sa'yo ang Gcash mo. Pagdala ka. Di ba? Inadyo. Sabi naman, pasan tayo rin. Hindi kita ininom. Sa kabila ng pagsubok na pinagdadaan. Grabe yung prayer ko ngayon. Kasi doble ang pagsubok. Kabila. Sinasabi ko sa inyo kasi kapatid ko sa Panginoon. Kaya yan manitago. Pero, alam ko, lahat ng sinabi ko sa Panginoon. Sa isang sandali, pasamahin mo. Tugal. Magandang umaga po. Tunay, ang kapangyarihan ng Diyos talaga. Ay, napakabuti niya. Tapos, thank you sa mga prayers kasi isa yan sa powerful talaga. So, naisa lang ako ng operasyon. Natatawa na ako. Kasi, pagdating namin doon, naka-ready na. Sabi ko, huwag mo na ako sakay sa wheelchair. Kalakas-lakas ko na to. Ayaw ko kasi patakaran dito. Naka-wheelchair kayo, 6 floor pa kami. Tunang-tunang ako. Tapos, pahinga konti. Tapos, isasalan ako ng hapon. So, wala nang kain ng gabi. Pero pinapasaramatan ko sa Panginoon kasi maya sabi ng 5 doktor ko sabi niya, tapos na. Parang isang minuto. Parang bilis talaga. Gising ako Tapos sabi ko, tapos na, Dok? Oo, tapos na. Ito na ang problema. Walang kasakit-sakit.
wala talaga, masakit lang ang bulsa. Ay, pinapasalamatan ko Panginoon pa sa inyo. Maraming salamat sa mga pagpapala, sa mga tumulong, patuloy na ibabansa ka ng liglig, siksika mo, maapaw pa ang mga biyaya. Kaya, walang posible sa Panginoon eh. Ang nakakatuwa doon, paglabas ko sa kwarto, sa operating room, napunta ko sa OR, sa may recovery room. Sabi ng doktor, sabi ko, Dok, gising ako, hindi ako natutulog. Dok, sabi ko, balik na ako sa kwarto. Ay, hindi pa pwede, kaya magalaw mo ang mga paa mo. Kasi ang anesthesia hanggang dito. Tapos, sabi ko sa nurse, kasi ang tagal ko talaga. Madali lang ako naras ko ang problema. Tumagalaw ko kasi, sabi ng doktor, kung may galaw mo yung paa mo, pwede ka na ibalik sa kwarto. So sabi ko sa nurse na nagbabate sa akin, sabi sa mga kapatid ko doon sa 6th floor, sa room ganito, nabuhay ako, nagising na ako. Huwag sila mag-alala kasi ang tagal eh. Ang tagal, nakalabas ako siguro mga alauna na. O pinasok ako doon sa 9:20 ng umaga. So sila nag-alala pala. Ito na. Sabi ko na ikalawang pa. Gutom na. Malas-kis pa ako ng gabi, hindi kumain. Alauna na wala pa rin kain. Kalaw pala pa. Hindi ko talaga kaya. Tulog. Nagalaw ko. Sabi ko, salamat sa Diyos. Pero pilitan. Kabila, galaw ko naman. Sabi ko, nurse, nagalaw pa ako. Pero talagang sakit talaga. Ay, oo. Sabalik ko na ako sa kwarto. Gusto na ako eh. Buti na ako dinala sa kwarto. Pagdating ko sa kwarto. Kasi sabi niya, 6 saan kalabas na kami. Ang laki ng kwarto. Mga ganito kalaki. May rep doon. Aircon. Kompleto. Tapos, may TV. Sabi ko, hey, huwag mo pilitin lumabas yun. Kasi sabi ng doktora, pag 6 ng hapon, uwi na kayo. Hey, huwag mo pilitin. Hindi ko magalaw pa ako kayong mga lampang ay hindi niya ako mabuhat. Kung sakaling dito sa bahay, may lahat. Isang gabi pa kami. Nang mga sabi na, hindi naman sa kanila. Sabi ko, matulog na kayo at kumain. Para talaga sila sa hotel. Tulog sila. Ayan yung tatlong bantay ko. Dami pagkain. Sabi ng nurse magpasok, may tinta ba kayo mga tulutas nito? Tulog na mesa. Sabi ko, hindi yan ginatintado niya sa mga bantay. Ang daming bantay. Kaya pinapasalamatan ko ang Panginoon kasi doon na napakabuti niya. Sabi niya ng Panginoon, ibigay mo sa kanya yung buhay. Walang posible pagpapalain ka sa lagay mo. Walang kahirap-hirap. Sabi ko nga sa Panginoon, ang buhay ko para sa inyo. Kaya, Lord, sabi ko kung anong kalooban mo, kung isingin mo ako, kung kunin mo na ako, wala akong pakialam sa buhay ko basta ang alam ko. Sa iyo lang ang buhay ko. Kaya pinapasalamatan ko na malaki sa Panginoon. At saka ito lang iniisip ko lagi. Kung ang buhay mo sa Panginoon, patuloy ka niyang pagpapalaki. Hindi man sa pinansyal, hindi man sa pinansyal, pagpapalaki ka sa pisikal. Lahat na. Kasi, ang bukas ng mga kamay daw, sabi ng Panginoon, patuloy niyang pinagpapalaki ang tikom ng mga kamay. Ano, nabibig. Kaya pinapasalamatan ang Panginoon kasi sa aming mga kapatid na alam ko patuloy sila pinapalakas, pinagpapala. Kaya sabi nga ng Lord, bitawan mo yung magbigay ka kasi yung pera na hawak-hawak mo, hindi pa palitan ng bago yan. Kasi doon lang yan eh. Pero pag binigay mo yan, may katating yan. Kita ko kay Sister Minnie dyan. Kaya, salamat sa Panginoon. At ito pa ang pinapasalamatan ko sa Panginoon kasi ang isang magulang bagamat wala akong anak, wala akong asawa. Mga bata, sumunod kayo sa magulang niyo para sa pagbubuhay niyo. At huwag na isip sa magulang. Pag sinabi +9, +10, umuwi na kayo. Kasi pag ang nervous na magulang, kahit ako hindi ako magulang matindang nervous ko kasi inaano ko kayo. Inumunod ko kayo nakawin na kasi ganyan kasi matindang nervous ko. Kung hindi kayo uwi. Pero sabi ng Panginoon naman, huwag mong alalahanin yan. Kasi sila na may pinag-iingat ko. Pero dapat talaga silang buwing na sa oras. Lalo na pagbabae. Hindi natutulog ang nanay. Tandaan niyo, hindi natutulog ang nanay. Ang tatay lalo. Kaya sila stress eh.
Hindi man sila mayaman sa mga bagay na pero ang kayamanan talaga nila kayo. Kayo po sinabi ng nanay, distance, sumunod kayo. Tama lang hindi naman kayo ginaganon eh. Hindi katulad ng ibang magulang na, o ito ha, maglinis kayo, dito rin na kayo na naman sa bahay eh. Hindi, sabi ng nanay, hindi kayo bukas, bakit hindi? Sa tamang bukas, buwit kayo. Kasi kung parang sila magpapanatan. Mapanalangin mo yung mga babae, ang nanay nag-alala sa inyo, tatay. Nai-stress sila, imbis na mga sila sakit, nag-iipon yun. Oo, kung nagkakasakit ang mga magulang. Kaya salamat sa Panginoon sa napakabuti niya sa buhay ko. Amen. Maaga pa. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon kasi kagabi nag-pray ako. Sabi ko, Lord, sana mapulo yung church ngayon kasi alam kong magandang mensahe mo sa araw sa bukas. Sabi ko, sana marami kaming mga anak mo na dadalo sa pagsamba. Kaya puri ng Diyos, success. Nandito tayo lahat kasi nais ng Diyos na marinig natin talaga yung mensahe ngayon. Nandun na tumingin mo sa puso ng bawat isa sa atin. Ako talaga tumingin mo sa puso talaga yung nagkamayang siya. Hindi ko siya tinitingnan na ate, kundi alam ko siya ay mensahera ng Panginoon. Kaya na-bless ako sa kanya dito sa salita na senior sa atin. Nais ko lang din pasalamatan, although wala na yung nanay namin, tatay, ulila na kami, di ba? Pero, meron din ako ulila na kami, pero ang pinasasalamatan ko sa Lord, yung pinalaki niya kami na kabit-kabit. Kabit-kabit, hindi kami pinag-inumalay. Yung bang pamamahala namin sa aming kami magkakapatid. Sunod kita na talagang matindi ang aming pagiging magkakapatid. Kasi yun yung minulat sa amin ng magulang namin. Na kung mayroong kasalanan ng kapatid mo, patawarin mo. Kasi lagi yan si Job. Alik pa kami yan. Tinalik iba pa yung group namin. Kasi nagkakapan na sa akin. Masukada yan eh. Oo nga, sinishare ko lang. Lagi ako mawawa dyan. Kaya lagi ako nagasalo sa ilalim ng banig. Minsan nakita nila ako tulog na doon. Kasi yan, hindi yan. Kasunod ko yan eh. Pero alam nyo, salamat sa Panginoon talaga. Kasi kung paano kayo ni-raise ng mga magulang nyo, lalabas at lalabas yun eh. Paglaki nyo na, pagka tayo ay nagkakaedad na, mature na tayo, may pamilya na tayo, pero nandun pa rin talaga yung pagmamahalan. Kapag pagpapalaki sa atin ng ating magulang, talagang tamang pagpapalaki. Uwi ng Diyos talaga. Magbubunga talaga yun. Kami, tiyataas kayo sa Panginoon, wala kami iwanan. May magpapatid. Ano man ang mangyari, sinasawa man kami wala. Kasi nagkaroon sana kami ng blood compact na habang panahon kami ay sama-sama na yung mag-asawa. Sabi ng Lord, ay, gawin dito na pili sa inyo na kasi isa ka na pipiliin ko na daluin ng pagpapala. So, tuwing talaga ang Diyos. Yung blood compact na wala. Pero hindi na wala, nandun pa rin. At tinataas ko rin ang Panginoon sa kanyang kabutihan sa akin, sa pamilya namin, sa aming mag-asawa. Kasi parang kita kami,
dulo sa dulo, di ba? Mindoro, Pangasinan. North, South, di ba? Pero sabi nga, ang pinasalamatan ko dun sa Lord na parang kapatid lang din namin si Jay. Yung bang nandun yung puso niya sa amin. Channel of blessing talaga siya sa amin. Kaya, pinasalamatan ko na binigay ng Lord si Jay para sa akin. Para i-bless yung lahat na nangangailangan ng blessing. Hindi lang naman sa pamilya namin. Kung anong meron kami sa pamilya namin, meron din sa pamilya niya. Kaya, purihin talaga ang Diyos at salamat sa kanyang kabutihan sa bawat isa sa atin na patuloy na dadaloy ang pagpapala. Sumunod lang tayo, maglingkod lang tayo. At ang kasunod nun ay matinding pagpapala sa bawat isa natin. Ang church na ito ay talagang binigay ng Lord para sa mga taong sumusunod at nagtitiwala sa Kanya at hindi sa sarili. Na hindi pwedeng i-live up ang sarili natin. Dapat ang i-live up natin sa buhay natin ay ang Panginoon. Kasi kung wala ang Panginoon, especially sa family namin, siguro sa matinding mga pagsubok din na nangyari sa amin, siguro hindi kami makakatayo, hindi kami magiging matatag. Pero, nandun ang Lord sa pamilya namin nandun. At nagpapasalamat ako for the last nawala si Papa at si Nanay. Ang kapalit si Kuya ko. Di ba, masaya? Buong pamilya na naglilingkod sa Panginoon. Kaya, sinagal-tagal na panalangin namin para kay Kuya namin. Dahil siya na lang ang wala dito. Dininig ng Panginoon sa tamang panahon. Kaya, tayong lahat, mga magulang, mga anak, sumunod lang tayo. At nandun yung timetable ng Lord na kung ano yung desire talaga ng puso mo, ipagkakalap sa inyo. Kaya, kami, buhay na patotoo, naniraise kami ng mga magulang namin sa tamang pagmamahalan sa pagkakapatid. At sa bawat pamilya ng aming mga kapatid, mga pamangkin, mahal na mahal namin sila lahat. Minomonitor namin yan. Nakauwi na ba sa ganito? Si ganyan? Nakauwi na ba ito? Although na meron silang sariling mga magulang. Pero, inaano namin yan, minomonitor namin yan. Si Sia, lagi namin minomonitor yan, nakauwi na ba? Kasi, kapag hindi natin mga anak ako walang anak, pero marami akong mga pamangkin. Kapag sinusunod natin, ating mga magulang, hindi kailangan sila magkakasakit kasi hindi natin sila binibigyan ng stress. Ang stress ang nagbibigay ng sakit. Tandaan natin yan. Nagbibigay ng mga bukol-bukol na yan. Totoo yan. Pagka stress natin, ang ating mga magulang, hindi sila magtatagal. Hindi nila maaabot ng 85 o 87 years old. Kukunin sila ng Lord ng bata pa dahil nabigyan sila ng stress ng mga anak Nandun yung sakit na binibigay sa kanila Kaya pag may stress, ang mga magulang, hindi hahabang kanilang buhay. Gusto niyo ba yun, mga anak? Kung gusto natin umaba ang buhay ng ating mga magulang, sumunod tayo, huwag tayong magbigay ng stress sa kanila. Kung ano yung sinasabi nila sa amin, ikabubuti naman natin yung hindi natin kakasama. Kami noon, kaming magkakapatid, sa gabi, tatawag kami ni Papa. Alam ginawa mo yung aral na tao. Ikaw, ginawa mo, yung ganyan-ganyan ginawa mo. Sa lahat kami iniipon niya sa gabi,
sasabihin niya. Kailangan maging mabuti kayo. Magmahal kayo mga kapatid. Ikaw kainan. Kailangan mo si Pati. Sipa-sipa mo siya. Si nanay mo, ganyan. Yan lang ang pangalan sa akin. Mag-aaral kayo ng mabuti dahil mahirap lang tayo. Wala kaming may papamana sa inyo. Kaya nag-aaral kami ng mabuti. Ako nag-aaral ko ng mabuti. Sabi ko, gusto ko, mag-aaral ako ng mabuti para hindi ko na rin naranasin yung madalas ng kapatid. Nagkapangulang kabuti. Kapatid ako. Siyempre ako, nagdala ko ng sako, yung mga kapatid ko, nag-aamukay. Ay, yung sako na yun, nabigat yun, tumawag pa ako. Ayan, yun na yung mayari ng kabutihan. Ay, iwan ako. Tapos sa kanya na lang, ay, si Nini, wala si Nini. Binalik ako, hilahin ako, isang mabigat ko yung nakabuti na dyan, kailangan na yun ako. Ipal na yan, napagtapang. Yun lang kinakain namin, rambulan, tatalian. Pero, puri ng Diyos dahil ngayon, pinasasaganan niya kaming magkakapatid. Dahil sa kanya, dahil may Jollibee na, may shopping pa, may mga pira-pira pa nilang binibigay. Diba? Kaya, kayong mga anak, huwag niyong bigyan ng stress, huwag niyong mga magulang, huwag niyong pagagalitin, para makabuhay nila. Kasi pag sila ay nagkasakit, wala na. Mahirap mawala ng magulang na nag-aalaga at namamahal sa bawat isa sa inyo. Kaya salamat talaga kay Papa ko at kay Nanay. At salamat sa inyo ng lahat. Kasi tayo dito ngayon, pinili na tayo ng Diyos. Wala mahihiwalay sa atin, kundi madadagdagan pa tayo. Dahil hindi yung sarili natin tinataas natin. Ang Diyos ang tinataas natin. At saka, ang bilis lang, pag naramdaman mo na may pangangailangan ng kapatid mo, nandun talaga yung open hands na ang bilis lang magbigay. So, walang hirap, ganun. Kaya, gusto nating mag-flow ang patuloy na biyaya ng Diyos. Let our hands open. English yun, no? Panatiliin natin bukas ang ating mga palad. Natutunan ko yan kay J.A. Bukas ang mga palad para may panibagong pagpapala. May pagkakaluwa. Bukas lang, huwag tayo maging madamot. Lalo na sa gawain ng Panginoon. Tingnan tayo kasi pagtikong ng mga kamay, tikong din ng Diyos na parang tingnan din ng pagpapala sa iyo kahit napadalangin ng panalangin. At saka mas masarap dahil kahit wala kang pera, basta wala kang sakit. Basta healthy ka. Kasi kaya healthy ka dahil hindi ka na-stress. May stress na unti-unti. Normal lang naman talaga yun. Pero yung stress ka, araw-araw, stress, hindi ka nakakatulog, ay mahirap na yun. Kaya, purihin ang Panginoon at salamat din sa success ng operasyon ni Dibing. Operasyon na rin yan kasi ano yun, may aspa talagang pinayo ng buong kami niya. Na nandun ang Lord na sagana ang financial. May natira pa. May natira pa para pang-uwi. May natira pa para survive sa mga foods, sa mga kailangan, sa mga gamot. Kaya purihin ng Diyos at napakabuti niya talaga. To God be the glory.
basahin. So, sabay-sabay pa natin basahin yung verse natin for today. 2 Corinto 9, verse 7 to 8. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya. Maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kadalangan. Amen. Ay panalangin para sa ating offering. Lord, sa araw na ito ay pagsalamat kami sa aming pinagkaloob na umaga sa iyo. Kalooban, Panginoon, at tayong gawain. Thank you, Jesus, sapagkat konti lang ito, Panginoon. Subalit malaki na ito para sa iyo na naalala namin na ibigay sa iyo ang Lord. Thank you, Lord. Naway pagpalain po, Panginoon, ang mga kamay na nagbigay, Panginoon. Ganda po yung mga hindi nagbigay. Pagpalain po para sa susunod, Panginoon, nagbigay din sila. Thank you, Jesus, at salamat, Panginoon, sa buhay na patuloy mong pinapatamasa sa amin. Napakabuting po. In Jesus' name we pray. Amen. Sabay pa tayo ni Lord. Closing prayer, brother. Tapos para sa panalangin para sa ating Diyos. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ng buhay, pasalamat sa aming gawain. Napapaksaya namin, Panginoon, na aming napakinggan mo yung mga banal na salita, Panginoon. Napaalala sa amin, aming kami na iniligtas, Panginoon, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa amin, pasamadalang pag-iiwalay, kasamaan. Samahan mo, Panginoon, ang kami sa amin. At ligtas. Maraming salamat po. At pinagpapalagi sa iyo. Puri. Sa pangalan ng mga anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa
Thank you.